Muli po, magandang hapon sa inyong lahat. Ito po ang ating balita. Ayan, ito daw pong ating Vice Presidente na si Inday Sara ay hindi po siya haharap sa kanyang kaso or haharap sa impeachment. Bakit kaya? Ano yung meron? Ano yung pinaka main reason kung bakit po siya hindi a-attend sa kanyang pagkaka-impeach? Ano yung iniiwasan niya? Ito po ba yung katotohanan na inyong ipinagtatanggol ng inyong Vice Presidente ay walang kasalanan, walang ginawa? At ang sinisisi nyo ay ang ating Presidenteng si Bongbong Marcos. Kung walang kasalanang ginawa, ito nga pong si VP Inday Sara, ay harapin mo yung pagkaka-infit sa'yo, ipaliwanag mo yung sarili mo, ipagtanggol mo yung sarili mo kung totoong wala kang ginawang masama, ipaliwanag mo kung saan napunta yung kaban ng bayan na ang sinisigaw ng karamihan, ibalik mo daw ang pera ng bayan. Saan mo nilustay, saan mo pinunta. Yun lang yung mga kanilang mga hinaing. Tapos ngayon hindi ka haharap sa impeachment. Nangangahulugan na makatotohanan ang lahat ng ibinibintang sa iyo. Yan po yung pagkakataon na ipagtanggol mo at ipaglaban mo ang sarili mo kung totoong wala kang ginagawang masama sa kaban ng bayan. Yung confidential funds na hinahanap nila, sana mailabas at maipaliwanag mo ng gusto para matapos ang haka-haka ng mga taong bayan sa iyo na ang pera ay nilustay mo at inubos mo. At ito po ang isang trending sa karamihan na sinabi ng ating Vice Presidente, God save the Philippines. Napakarami po nga ibig sabihin niya, napakaraming mga vlogger ang dinugtungan para sa'yo at para saan. At ito rin pa po ang isang nag-trending na talagang ikinagulat ng lahat. Ang sabi ng ating Vice Presidenteng si Inday Sara, mas masakit ang iwanan ka ng GF mo o ng boyfriend mo kaysa ang ma-impeach ka. Anong utak ang meron ka? 'Di ba? Isa ka sa napili na iniluklok ng buong sambayanang Pilipino. Iniluklok ka bilang isang Vice Presidente ng bansang Pilipinas. Sasabihin mo na mas masakit ang maiwan o iwanan ng boyfriend mo o ng girlfriend mo? Ano yan? Grade 1, grade 2, grade 6? Tapos may isa po na nagtanong pa sa kanyang press con. Ang sabi sa kanya dito, ano po ang inyong masasabi sa ginawa ng anak ng ating minamahal na presidente na si Sandro Marcos, na siya ang unang-unang pumirma sa impeachment, ika-4 na impeachment sa kanya. Ang sabi po ng ating Vice Presidente, ay ganun ba? Kasi po ito po yung sinabi nilang, basahin ko lang. Ano yun, sunod-sunuran ka? Laging sunod-sunuran po ang ating Vice Presidente kung ano ang idikta sa kanya. Paano yon, Vice Presidente, kung halimbawa yung nagdidikta sa'yo pag sinabing dukutin mo yung butas, dudukutin mo kahit alam mo na ikakapahamak mo? Anong klaseng Vice Presidente ka? Yan po ba ang nais ninyong maging presidente? Or mamahala sa ating bansang Pilipinas? Yan po bang ganyang klase ng pag-uutak ng Vice Presidente ang inyong tatangkilikin? Or nais na mailuklok na maging presidente ng Pilipinas? Sasabihin niyang God save the Philippines at sasabihin niyang ito po kasi ang sinabi nilang basahin ko. Ano yun? Pag siya ang presidente, baka diktahan lang siya. Baka pag sinabing Presidente Sara Duterte, pasabugin mo ang Pilipinas, baka gawin niya. Kasi dyan pa lang po nagpapadikta na siya. Kawawa naman po ang sambayan ng Pilipino. Kawawa naman po ang mga mamamayang Pilipino. Kung yan ang magiging presidente ng Pilipinas, magiging sunod-sunuran kung sino man ang nais na humawak sa kanya. Wala po siyang sariling disposisyon, wala siyang sariling desisyon sa kanyang sarili. Yan po yung hindi niya kayang hawakan o pangalagaan ang bansang Pilipinas. Baka ang mangyari,
lustay ang lahat ng yaman ng bansang Pilipinas kung siya po ang magiging presidente ng ating bansang Pilipinas. Dahil diyan pa lang po sa kanyang press con, hindi niya na masagot. Hindi po ba, tama po ba ako mga minamahal? Nakakatawa. Sabihin niya, maraming bantay. Ha? O tapos po yung sa kaniyang mga alagad. Ayan, sa mga lahat po ng mga nagmamahal sa DDS. Katulad nga po ng sinasabi nila at ipinagsisigawan nila, nasaan daw yung sinabi ng ating minamahal na presidenteng si Bongbong Marcos nung sa kanyang plataforma na bababa ang presyo ng bigas, 21 kilong bigas. Sa tingin niyo po ba mangyayari yan? Dapat nga po, mas matuwa kayo dahil yung mga magsasaka ay kumita sila. Tinangkilik ang produkto ng Pilipinas. Maraming mga magsasaka ang kumita. Hindi naman po maaari na halimbawa ang 1 kilo ang palay ay 30, ang 1 kilo ng bigas ay 20. Wala na pong nangyari sa mga negosyante, lumubog na. Baka wala lang mamuhunan. 'Di ba? Yan po sana yung maintindihan at maunawaan ng ating mamamayan, katulad po ng mga maka-DDS. Hindi po pwedeng kayo ang sundin. Sino pa ngayon ang magnanais na magtanim ng palay kung halimbawang ibabagsak ang presyo ng bigas? Sabihin nating i-20 o i-15 pesos ang per kilos ng bigas. Magkano ang 1 kilo ng palay? 3, 2? Wala na pong magnanais na magtanim pa ng palay. Wala lang magnanais na pumunta ng bukid para magpakasunog sa gitna ng araw para lamang hindi kikita. Malulugi sila, nagbalat sila, nagsunog sila ng kanilang kulay para kumita para sa kanilang pamilya. Sana po maintindihan at maunawaan nyo yan. Na tinangkilik lamang po ng ating minamahal na presidente ang ating produkto para po kumita ang mga magsasaka. Yan po yun. Yan po yung hindi nauunawaan ng karamihang naghahanap ng 20 kilos per kilo ng isang bigas. 'Di ba? O ngayon po, ano kaya ngayon naman sabi ng ating minamahal na Vice Presidente si Inday Sara sa lahat ng nangyari sa kanya tapos hindi niya haharapin? Diyan pa lang talo na siya. At dito po, kung sakasakali po yan na ma-convict ang ating Vice Presidente si Inday Sara at magiging guilty po siya, ayan, ang magiging cause sa kanya ay habang buhay po siyang hindi na makakatakbo sa politiko o hahawak ng anumang posisyon sa politika. Mas maganda para po matapos na ang kayabangan ng mga Duterte. Hindi po ba? Tapos na ang inyong pamamayagpag. Tapos na ang inyong paghahari-harian. Wala na. Nagising na po ang taong bayan. Marami na po ang nagising sa katotohanan. Katulad po ng sinasabi nila na ang atin daw ang minamahal na presidente ay naggagayan. Noon pong naging presidente itong si Digong, ano po ba ang kanyang nagawa? 'Di ba? Ang sabi niya, susugpuin ko ang lahat ng droga, ang lahat ng nagbebenta ng droga. Ang tanong, ang sinugpo niya yung maliliit lamang na nagbebenta sa gilid-gilid. Pero yung mismong drug lord, yung puno, nasaan? Meron po ba kayong nabalitaan na pinapatay ng ating dating presidenteng si Digong? Na puno. 'Di ba? Wala. So yung maliliit, kasi yun lang yung kaya nila. Dahil may isang katanungan at sinasabi ng sambayanan. Tama po ba? Kung ano yung mga nasa isip mo, yun na po yun. Diba? Wala. So ngayon po, wag niyong isisi sa lahat sa ating minamahal na presidente ang nangyari sa inyong iniidolo na si BP Inday Sara. Wala siyang kasalanan. Tahimik nga ang ating presidente.
Huwag isisi sa kanya kung bakit siya na-impeach dahil marami ng galit sa kanya, marami na ang nakatuklas sa kanyang mga ginawa ng mga kongresista. Sila po ang nagkaisa, sila po ang nag-usap-usap para i-impeach itong ating Vice Presidenteng si Inday Sara Duterte. Ngayon, sisihin nyo ang presidente. Wala siyang kinalaman. Ayan guys, hanggang dito lamang po ang aking update videos and news sa inyong lahat mga kabayan. Sana po ay makasubscribe nyo ang aking channel. Paki-like and share na rin po para maging update kayo sa lahat po ng mga gagawin kong update news dito nga po sa ating mainit na mga balita patungkol dito sa ating Vice Presidenteng si Inday Sara sa kanyang pagkaka-impeach, kung siya ba ay a-attend pa or hindi na. Yan guys, maraming salamat kung muli sa inyong lahat. Ingat po kayo and God bless. Bye!